Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy adlaw karong Lunes, piksa 4 sa buwan sa Agosto tuig 2025. Atong ibalik kay muragwa na sud among audio. Adlaw karong Lunes, may buntag pitsa 4 sa buwan sa Agosto tuig 2025. Kami yung mga alagad sa kahinan. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ang buntag, ako si Attorney John Destacamento. Banimiyang tod sa Las 9 karong buntagas itong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ato dang ipadangat itong latest weather update. Ikis pag-asa maktan, Miss Ana Dumdum, maayong buntag. Yes, ma'am, may buntag. O may buntag sa nating paminaw. Umakyat ang weather update. Sa samtangan, ang southwest monsoon nag-apektar ngadto sa extreme northern Luzon. And karong adlaw natin gina-monitor ng LBE apan na kini gawa sa area of responsibility o gamay ang chance mo develop sa usa ka bagyo sulod sa 24 oras. Usa tong forecast weather condition dito sa Visayas, makasinat nila kita generally fair weather gawa sa chance sa mapatak-patak nga pag-ulan or localized thunderstorms. Ug sa hangin ug sa kadagatan, hinay ngadto sa kasarangan na hangin ang magpasulabi ug ang kadagatan malinawon ngadto sa kasarangan. Og diri sa Subo, ang kadagatan na ay pagtaog dinhi alas 5:33, muhunas ini alas 3:02 sa kaghaponon. Ug atong temperature forecast nasa 27 to 33 degrees Celsius para sa Metro Cebu karong adlaw. Ang hari adlaw mosalop unya alas 6:07 sa kagabhion. Og diri la kukutob kini si Ana Dumdum gikan diri sa DOST Pagasamaktan. May buntag og daghang salamat. Daghang salamat Miss Ana Dumdum ug may buntag niyo tanan dinas Pag-asa Mactan. Karon aritas tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, hospital denies negligence in deaths of mother and newborn. Sa Super Balita, estudyante na ilad sa task scam. Sa The Freeman, Piñol eyes Cebu as chicken capital. Sa Banat News, nagpapulis-pulis, gidakop, gitabangag gukod sa mga motorista. Sa Philippine Daily Inquirer, Chinese vessel in Luzon Strait, Philippine Coast Guard sends aircraft. Sa The Philippine Star, Supreme Court impeachment rules gave itself undue power. Sa Manila Bulletin, EDCA sites activated for delivery of relief goods according to a U.S. envoy. Og sa Tempo, PCG stands up to foreign ship. Mao to front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik at mga paghisgot-hisgot kay adlaw karong Lunes. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Karon arita sa itong paghisgot-hisgot, attorney, unahon tani kining nagpadayon nga registration alang sa umaabot nga piniliay, whether or not madayon or dili ang piniliay karong Disyembre sa barangay o sangguniang kabataan, padayon ang registration alang sa mga botante sugod sa napulo sugod atong unang adlaw sa Agosto and for 10 days. So ang COMELEC niingon, attorney, nga ang nagpadayon nga registration mahuman ni sa Agosto 10 ug dili ni siya ma-extend bisan pa man og dunay mga kanang chika nga Dili madayon. i-reset ang December 2025 barangay and SK elections. Kini mo gibutiag sa COMELEC kinsa niingon nga ang napulo ka adlaw nga voter registration period pabilin nga di mausab tungod kay duna lang gihapoy possibility nga ang barangay and sangguniang kabataan elections madayon karong Disyembre 1. So mahuman ni karong August 10 unya dili na kuno ni usa i-extend, matud ni COMELEC Chairman George Garcia sa usa ka interview. So ang usa ka balaod ingon siya kung napirmahan na naapa nay period of publication. Ikahuman ana unya pa ni mahimong effective. Kung effective na pwede na questionon sa Korte Suprema. Tan-awon sa kuno nato ang unsay action sa Supreme Court kung duna man gani mo question sa maong balaod. Sa pagkakaroon ang COMELEC nagpahigayon og voter registration activities nationwide ni alang sa barangay and sangguniang kabataan elections ug hangtod ni Agosto 10. Apan matud ni COMELEC Chairman George Garcia nga nipahibaw ng Malacañang niya that the law setting the term of barangay and youth officials and resetting the barangay and sangguniang kabataan elections to November 2026 will be signed on August 12. So, ano man sa duwa sa ni Permahidayon? Puslan man di ay. Unya, bisan pa makunog ma-extend ang current registration period, they still plan to resume registration by late October 2025. This, he said, will be after the conduct of the Bangsamoro parliamentary elections on October 13. Kung ma-postpone man gani kuno, attorney, from December 1
Nga mahimo ng November 2026, mag-open sila balik og registration inig October after sa Bangsamoro parliamentary elections. So kani hangtod pod July 2026 ingon ana kuno kataas ang voter registration. Pero kung ako, now is the best time. Kaya ang mga bata baya akong anak na Pag-vote na ba si? Actually, I forgot. Ang akong anak na ingon nga, when can I register for SK? Ano ko, ha? Yeah. I And then forgot or nagpa-forgot. I realized nga 15 naman na siya. So, pwede na siya maka-vote for SK. I think, and I know nga she's aware kay gi-appeal sa ilang lesson. Okay. Naman sila political governance. So, giingnan sila na register mo. I will give ko no extra points for those nga mo register. O kana nindo. That's good. That's good. Kaya para ang mga bata them. mainganyo gyud ba? So kana siya mo na gipang atangan sad karon na ako'y nakita na over the weekend ban siguro to nga na mga post ang COMELEC diri sa ato sa Cebu kay nay uban nga adto nila gibutang sa kanang malls ang registration. So nay uban nga mall registration which to me better kaysa adto ka nga tus COMELEC yun nga init kaayo maglinya sa gawas. At least sa mall komportable ra ka nga magpa-register dito kay bugnaw ra. Nari kalingkuran. Okay. So nindot na hinaot atong mga kabatan-unan diha. Dili magpasagad kay matud pa dili kuno nila i-extend ang registration bisan pa man kung later on kaning barangay ug SK elections nga ambot kuani siya kining in limbo wa ta kay baw kung madayon o di madayon, but so far ingon sila nga madayon karong by the end of this year. Para to tan-awon ang importante man ko diha kay sige tag-Tagaw-taw nya diay to wa tay prangkisa kay wa man ta na rehistro. So importante nga Agree. register first before ka mo complain sa imuha sa mga gipang butaran nato diha sa ato ang gobyerno. Yes, unsa gid na panultihon oy nga para nako mo agree sad ko ana nga wala kay katungod magreklamo sa gobyerno nga wa man kay ambag. Ang uban sad mga dahay nga mo butar pa man tanan nila nga wa man ay mga hinungdan, but ang imuhang wa pagbutar nakatampo na noon nga mukuyanap ang mga way hinungdan kay wa man mo ni butar sa saktong butaran. Samot wa pagid mo ni butar. Samot na wa Diba? gibutar. Unsaon pagkadaog nga in the first place wa ni butar. Nya masuko ra ba ang mga tao kung gamiton nga requirement sa ayuda ang pagka-registered voter? So to me, why not? Bitaw. Kinahanglan sad kay usahay na akay ambag sa kuan Uy, di sa kay yaw-yaw governance. lang, di kay It's rant lang sa Facebook. Yeah, one-way street. So kita sad naaman sad tay responsibilities as citizens and kana atong katungod na tay right of suffrage, but kana nga right way bili kung kita sad mismo dili magmakuli o magmagahi ta nga pag buhat sa ato ang mga tulumanon isip mga kuan yanong lungsuranon pong Sir para Gilbert. para na ko mo na pinaka-basic nimo nga kanang angay nimong ikatampo ba sa kuan. Kanang angay nimo ikatampo sa gobyerno kanang lihok-lihok sad galaw-galaw din di mag-inarte. Ikaw man kusog kita magyaw-yaw. Mauna suko pa og kanang muna di ko kasabot attorney kasagaran ana mga ana more ba yung mga entitled kaayo. Kana bang wako nag-inani mauna gobyerno bati kaayo taas kay linya. Unya unsa ka improve sa system nga ultimo gani pag butar daghan kag issue, di ba? Muna. Yeah. Okay. Unya. Arita sa sunod. Unsay kaduha diyang haunonon. Ikaduhang putahe. Ang publiko gipahimangnuan nga dili magpataka og pagkatap og impormasyon nga dili tinuod. Kay niingon ang kapulisan ang pagpakatap og dili tinuod nga kasayuran, krimen. Basig ang uban attorney for the views, for the clout, for the likes, and for the monetization. Share lang kay share. Remember, ningon ang kapulisan, dili magpataka. Ang Police Regional Office 7 niluwat na og warning ngadto sa publiko nga ang pagpakatap og mga false, dili tinuod or unverified kanang wa pa natino kung tinuod ba gyud. Labi na sa social media o sa digital platforms,
is a criminal offense punishable under Philippine law. Kining maong pahimangno ni tumaw human usab bag-o lang nga insidente matud pa kabahin sa usa ka viral nga social media post nga niingong dunay nahitabong pagpanulis sa Mandawi City yadtong Hulyo 22 usa ka local radio station matud pa so kabaon sa nga radio station ni post og unverified report online nga nimugna og kahadlok o kalibog sa publiko. Apan sa dihang gi-verify, ang Mandawi City Police Office ningon na may nahitabong tuli sa ilang jurisdiksyon. Sa dihang gi-imbestigar na sayran nga ang maong video footage nga gigamit sa maong post gikan sa lahi nga insidente. Adto ni nahitabong Mayo 8 dihang dunay nahitabo nga panaglali sa usa ka passenger bus sa barangay Yati, Liloan, Cebu. Atong higayuna, mga kapulisan daghan man kay eleksyon gipang deploy for election duties. Matud sa Liloan Municipal Police Station, ang insidente dili man to robbery, di man to tulis. Naglalis ra man to sila og miresulta sa pagsukmagay sa mga pasahero. Ang maong panghitabo, wala to formal nga na-report nga to sa mga otoridad apan nitumaw ang kalibog sa dihang nigawas ang video gipakatap online o gidetach gitangtang sa iyang original content. Ang radio station human gi-coordinate with the authorities niangkon nga ang video gi-forward as concerned citizen o gilang gi-post nga why proper verification. So para nako na wrong ta ani. Ang atong gisiguro nga mag-una ta but shouldn't we be fast and fair and factual? Yes. Isn't that supposed to be the role of media? That's supposed to be, partner. Kaya mao gani na kaning I always go back to what I have learned in the newsroom, especially kay naabot ko sa newsroom or naabtan pa ko sa newsroom nga kining the digital migration ba gikan sa traditional mode. So kita sad kay lagi ang mga newsrooms karon print, TV, radio, even radio no, di ba? Radio is not strictly radio anymore because of social media. Yes. So, muna magdali ta pag-break sa news, but makalimot ta sa basic journalism tenets which is the discipline of verification. Correct. So, mo ta giingon ni Sir Jerry sa una, Sir Jerry Tundag, our publisher of the Freeman, the late Sir Jerry Tundag nga. Kining at the bottom of it, journalism is still about accuracy, and if you can have and if you can have both, meaning accuracy and katong usa being fast, being correct kuno is not as satisfying as being first. But if you can have both, then that's already a bonus. So, pasabot accuracy first. Yes. So to me, kung kita media unya igo ra sa tang mo post mo pakatap kanang mga fake news nga uso ra ba kay naron kay naam sa mga grupo nga sige saghimog fake news. But kung kita mismo nga sakop sa media mo post pa gyud tag mga ingon ana wa tay kalainan sa mga chismosa nga igo maghatod-hatod og storya. Ingon si kuan. Ya imong subayon way ka matuoran. Bitaw. So mo na nga ambot kinahanglan sa siguro nig training kay naaman sa ni sa journalist's code of ethics nga kinahanglan nimo scrupulously report and interpret the news niya supposedly. Yes, and even the broadcaster's code kining sa kapusanan ng mga broadcaster ng Pilipinas which actually kanang technically makes some organizations kanang makalikay sila ba, they make them kanang go scot free kay they are not members, and then you just say conveniently nga di man may member, and then KBP goes di may kadisiplina kay di man sila member. So yeah, even before pila na ka years akong thesis, that's my thesis, kanang violations of the code of conduct, and we went so far as filing a complaint to the NTC, and the NTC just told us na dili man pwede kay di man kamo ang direct na affected, but then we said but we can file on behalf of the minors nga naminaw, wala gyapon. So mo to nakaingon gid ko nga ang ato mga balaod kanang paper tiger isog paminawon sa papel pero way ngipon. Kay isog ra man paminaw niya wa may di man kadot. So di ta makabasol sa kapulisan, partner, nga kani ilaha karon gipahimangnuan or but kana ilang pahimangno
para nako mas may tinuduon. Kay giklaro man sa PRO 7 nga ubos sa Republic Act 10175, Cybercrime Prevention Act 2012 pa niha. So you have enough time to process and to understand. Kay, di ba, publication na gay ang ginidoon ta. Bisan kinsa, any individual who knowingly or recklessly spreads false information that causes public disturbance, alarm, or harm to another's reputation may face criminal charges. So para nako, sampuli. I don't care if radio station ni siya or media organization ni siya. If you mean it, do it. Kay katurabang yung reporter sa Freeman nga ni-report nga wa mo diha. Inyo bang gikiha? Nadayon. So let's not have double standards. Do buhata. Tinuod. And then moingon sad ang radio station, kung kinsa nang radio station, wa man ko ni knowingly or wa man ko ni sa to willingly. But knowingly and willingly reckless man. or Ano tas reckless. So niingon man ni angkon man. So to me admission is not, let's not make it a mitigating circumstance nga ni angkon man. Sunod na lang. Ana ba kay ang ending ana, sige laghangyo. But remember, inyong gikiha ang reporter sa Freeman. Nga first time and mo magito yung nakita sa iyang time, di ba? So tan-aw na to na partner kung naaba sila yung double well kini kay PRO man ni but katong Freeman I believe kay mga kapulisan to sa Cebu City Police Which Office. is still under the PRO 7. Yes, still under the PRO 7. But kana siya hope nga dili sad mag double standard sa mga police. Yes. But it's good on the part sa media no kay matay yung giingon kanina. Wala man goy government agency that is tasked to oversee how we do things in media except ani nga to mga laws pertaining to media nga they're scattered all over different laws pero kung may governing body or agency, wala. So, self-regulation, nagyod ta in the media industry. Kunya, kung self-regulation ka niya, yung head of office mo, yung numero unong badlungon, kaysa may mo regulate. Di ba? Hindi na malikayan, na yung mga ingon ana, bisag karon maihap ni mo, ma-enumerate ni mo, na yung mga ingon ana nga mga instances, na yung ana nga incident. So, kani, ang outlet ko no, has since corrected the post and issued a clarification. So, ikaw man, dahil lang takutob. Mo nang kutob ra sa tas warning. So, but still, importante na kay giawag man nila ang publiko and media outlets to practice due diligence and always verify information with proper authorities before posting or sharing online. Mauwaw man ko ana, ang pulis naman hinoy mosulti sa media nga trabaho man ta sa media in the first place. Yes, di ba niya? Irresponsible sharing of unverified content wastes police resources, disrupts peace, and erodes public trust, which to me is very, very true. Ang Regional Police Office na reaffirm sa ilang commitment to promoting truthful reporting, public safety, and accountability, urging everyone to be responsible digital citizens by verifying information before sharing it. Mano, for me, attorney, importante yun nga, kanasang kamo, panlitan, personal. Yeah. Gidaot baron mo diha online. Tinuda. Kay otherwise, mao man nang mukuyana pang mga inana, magsalig mga tao, pareha gud ang kawatan gud. Nga mig pangawat yan, moingon man ka, dili na nato ikiha kay hasol na kaayo. O di kasunod, nakalingkawas man siya, o di kasunod mga watpod, ug balik. Di ba? Oo. So kana mga inana attorney nga nag-share ka na especially karon na nabiyay daghan mo tuog yun ka ng mga AI kanang generated nga videos and content. I mean, you can even put two pictures of people who might not even know each other and then make them kiss or do activities that will tinuod na partner. Diba? Kinabi mo offer nga kani ana ba so syaro sa dili ka discern ang tao pero naa partner mo bitaw mo ingon sila ilahi taning mga Facebook sa mga kuan be ana ba kay sa mga dauntless. To me it's very important nga to check yun and unfortunately even our relatives tinuod makaingon ka nga pag pandemic mura ko anak ko sus mabuang pa ta diri atiman sa mga angay atiman nun mabuang pa kag ingon sa mga parente nga di man na tinuod liman ka hastang Santo Papa kapila na lang ang Santo Papa nasakit na umod na unsa pa na diha grabe ito mga rites kato bitong aksidente sa Pagadian ingon ko no namatay sa kuno ang laki niya umday namatay ang grabe laki kaayo nga driver so dali mo katag ang kuan gyud
Marites. mas mukatag ang way hinungdan Way hinungdan. kaysa kamatuuran. Unya, ilad-ilad ta sa tong kaugalingon ani. Oo. Paet. Yeah, lipay kayo ang page kay nakamonetize Dagan engagement, kayo og kuan. shares. Panahon lagi ron sa mga kuwag tagad. Tinuod. Ay, tanang panahon sa magkuwag tagad. Moingon sila, this is an era of kanang To me, this is an era ng mga Bitaw, mga vloggers. KSP era. Oh, tinuod Kaya nga naman, laliman ka na magkamang-kamang na lang magkamang-kamang na lang kasdaan. Ato ba nga traffic? Oh, yeah. Kaon na lang kag di hugaw. So, para lang yun. Para unsa man. Kay para matagad. Nga naman. Kay para makakwartahin. Ano ba? O na. Sige nya ato sa ning tagdon ang oras kay Sa bantang medyo ni sa bantang tinday mubalik mi sa pipila ka human sa mga pipila ka pahinomdom. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo!
Balik ta sa Hello Cebu Maing Buntag, Pinoy. Partner, gusto wag tangon. Gusto wag tangon ni Senator Tito Soto kining PDEA. Nga naman. Gusto niya amyendahan tong balaod nga I think author ato or co-author ba si katong Cebuano legislator na to si Antonio Cuenco. Kining RA 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kay matod pa niya wa kuno nabuhat sa PDEA ang or wala na attain sa maong balaod ang supposedly gusto niya i-attain. Kay matod ni Soto, kining PDEA kuno gusto niya wagtangon kay gusto niya ilisan og centralized nga agency nga iyang gitawag og Philippine Drug Enforcement Authority. Okay, ang PDEA ra gihapon. Ano ko ha? PDEA ra gihapon. Pero unsa may iyahang gusto i-tinker aning 9165 partner? Ay karon kuno matod niya kining balaod nga RA 9165 kinahanglan kuno ni Osbon kay ang structure kuno sa paggamit ani over the years mura magwala niya na for example di ba naaman sa RA 9165 kung unsay pambuhaton ato mga nangadakpan nga mo undergo sila og mga rehabilitation na ay role ang Department of Education na ay role ang ubang mga government agencies sa But si Tito Sen kay dako ba ni siya role ha sa Dangerous Drugs Board of PDEA pod before? So I don't know what triggered. Yeah, we don't know what triggered but if inana nga naa siya yung role sa DDB sa una o sa PDEA, well kahibaw maybe naagid siya idea kung what's going on there but kanus-a pa man sadto and things have changed. Tahod na. Kapila naman nagian na ta og katong very strong campaign against illegal drugs sa panahon ni Duterte. So, I don't think nga ang iyang experience kani adto applicable gihapon sa present times. But anyways, going back sa iyang bill nga iyang giduso dito sa Senado partner kining Senate Bill number 190. Gusto niya i-amend ang katong akong giingon nga RA 9165 kay kasamtangan ang power og ang function sa PDEA on anti-drug enforcement dili man gyud ni gituga or gitugyan lang sa PDEA itself ang enforcement kay apil man ang PNP through its Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Force. Apil ang National Bureau of Investigation through its Anti-Illegal Drugs Task Force. So apil sad ani gani ang Bureau of Customs, apil ang Armed Forces of the Philippines, particularly ang iyang mga narcotics unit. So interagency. Interagency ang approach sa implementation. Gusto siya nga centralized para kunong usa ra jud ba when it comes to enforcement or implementation, apil na ang rehabilitation, apil na ang all other aspects of the law para kuno holistic ang approach. Pero akong pangutana ani partner kung gusto siya og himuon ang PDEA gikan sa agency ang A padung sa authority ang A. Of course mangita tagtaw ani. And then kung mangita tagtaw kinsa mga tawhana atong ipamutang diha. Usually sa gikan gyapon na sa mga PNP or sa NBI because sila ang mga experts niana. So I think karon because naman jud koy kaila nga nagtrabaho sa PDEA usa jud sa ilahang problema karon partner is ilang manpower kay gamay jud kaayo sila rag staff, gamay ra jud kaayo sila usahay pa in town makuan pa mga maibanan pa ni ilahang tao kay tungod ani mga high profile drug personalities nga mga mangtas na kaayo kini mga bag-o I know mga bag-o nga batch sa kuan mga agents mga kuan aga ito recently bag-o lang kuan didto sa Bohol in town. So, mo ni ato ang partner, that's my number one question. Kung do we have enough manpower to carry it out? Kay kung ang problema ni Senator Tito Soto nga ang DepEd is not doing its job or ang DOH is not doing its job. Is it the problem of PDEA, the agency altogether? PDEA alone? O alone? So nganong dili man nato ingnon ang DepEd nga, oy DepEd ha, you do your job under 9165. DOH ha, do your job. Di kay nganong ato mang usbon ang balaod kung wala man sana nang hilabot sa amuha. The problem is the enforcement. It's not the law itself but how we enforce it. So I don't know if
naming it another or having a central governing power or implementing power would yield better results compared to the present setup partner. So kani si Soto karon gusto sa diniya nga sa iyang measure nga kining war against illegal drugs or drug abuse kinahanglan lagi kuno og holistic approach aron na fully eliminate ang societal menace. Pero kining do you think, partner, nga do we need really a holistic approach? Kay at the time of President Rodrigo Duterte, naara ba ito'y mga tukhang gipang, murag naara ba ito'y rehabilitation, gi-offer, gi-recommend man to for rehab. Ang katong mga gipang tukhang, naaman to'y mga barangay level, gani, yes, nga mga barangay efforts. level interventions. So, na lang say nga tukay-ang. Na yung mga nangatukay-ang, pero akong pangutana, partner, is kung there was intervention. But akong pangutana karon kung gusto kag holistic approach, nganong what difference does it make sa atong gipangbuhat sa una kung ang mismo ang kining mga addict dili sila gusto nga moadto sa mga sila mismo way gustong musabmit. kabag-uhan. Kay sa una kasagaran nato nagbaguram to kinang hadlok. Tinuod na, partner. Sa pagkatinuod lang. Di ba? Nagbag-o kay nahadlok. Karon partner, unsay mga ingon sa mga addict karon? I don't know. Aman may last nagkita sa noon. Pero to me, I like ba katong first nga sona ni Presidente Marcos nga drug war kuno without bloodshed. I like that, no? But kanang naglibog lang sad ko ani kaning point ni Senator Tito Soto considering nga bago para ba kani balik. So maybe kanang ipatawag sad siguro na niya iyang stakeholders, oy before sa mudot ingon nga ato ning ko anon. Bungkagon kani kay di ba ni siya madang nga pideya ray mo trabaho. Kanang with all due respect sad no, kanang naman gyud na yun. There would always be bad eggs, but we are all aware nga in every organization na gyud na mga ingon But in fairness sa PIDEA, naningkamot sa taon ng PIDEA, uy. Tinuod, partner, naningkamot in taon ni sila bisan sa ilang limited manpower niya, limited budget pa even because we know nga panahon sa katong former administration, grabe jud ang focus sa mga kapulisan, sa lain nga law enforcement agencies. So, atong makita, partner, ambot lang, kato, I agree with you nga maybe there should be consultations at siguro, unsa may iyang nasiluan sa PIDEA kung iya magiinita ng PIDEA ni Senator Tito Soto. But let's see kung unsa sad ang mahimong deliberations ani kung this bill will see the light of the day diha sa plenary sa Senate, because of course tukion man gyud ni ang mga merits ani nga bill ug tan-awon sad nato kung madayon ba gyud ni siya kay in the first place kung gusto kag centralized agency that would entail more manpower, more budget, more of everything. Yeah. So, it's very easy to say nga, centralized na ta, holistic na ang approach, but at the end of the day, the question there is really implementation. Daghan kayo tag mga balaod, nga nindot kayo partner, pero nindot kayo sa in paper, basahon. Pero, ang implementation, nagkamuritsing. Tinuod. Unya, ang ending, sorry, but I would have to say this based on experience, sige mo gamag balaod niya, inyong hanukan tanan ng barangay. So, kung mao magay na nga, kami na lang mo trabaho na tanan, may pagbuat na lang mo, kami na lang. Kaluoy sa barangay, ato dahil ni ato. Ang barangay, ikaw man, gikan sa national, DILG, may clearing, sidewalk clearing, bitaw. report. Ang kuwa, ang DILG, ikaw man, ikiha pa ka sa ombudsman sa mong mga nangapildi ni mo sa una, o mga wako yun sa mong dagway, para lang yun makakiha. Pailan pa kagreklamo nga to sa LGU magkalisod. Ang LGU po, ingnon po kaawa ni balin ako sa ninggok dun. Murag ang barangay tanan. But kinsa may mo assist sa barangay kasagaran maglisod. Iyahalag paningkamot. Otherwise, you would be beholden to the powers that be. So to me, kaning drug problem, we saw this before. Pwede lang sa katong mga nangamatay kay nanlaban ko nuhay. Kanang ang ako lang attorney ba nga na naman to yung mga programs in place. Maybe it's also time to look into those things before deciding. Kay to me, what's in a name? It's just a name. Correct. Diba? Ilisan lang nimo, it's not the solution. Kapilan daw kita nag-ilis og mga presidente, wag na sulbad. So, diba? Mao jud partner. Kana pa ba kang panganday mong year ilisan? Year in, year out. Imurang ilisan kasi mga nag-compose. Correct. What's in a name? At the end of the day, kung if you really need kining kuan,
kining results, then you have to give support to the agency, you have to give them manpower, budget, and all. Kamo man dihay tighatag og budget, kamo mag-deliberate diha sa tong GAA, General Appropriations Act every year. So, sige, gusto man ka mo atagig budget, dili siguro inani. I don't know sad kung unsa sa jud ang kining thought process ni Senator Tito Soto for pushing this. And to know nga, it's in relation to our fight against illegal drugs, which is relatively until karon kay init-init gihapon ning nga issues ato ang nasod. So, well, we'll see the scattered. Mas the scattered gyud taan ning kalakiha. I hope lang sad nga kuan pod ni kanang of course no makaingon kita we give them the benefit of the doubt nga good intentions gyud, but at the same time kana lang pong realistic and doable kay ang mahitabo na sa goyan mag-ilis na pud ta. Ilis na pud tag mga tao. Sige, mag-ilis na pud tag mga tao and then unsa man mag-adjust na pud sila. Magkat-on na pud sila sa why don't we just improve the previous nga mga systems para we come up with a better system, di ba? Wala na nagpasabot nga kung wala ka nakauyon sa naong si mong ilisa ni mo, di ba? Pareha gud sa Kito 12. Kapoy kaayo, luoy ang why problema sa nagsugo. Ang luoy ang teachers. Teachers. Kay mo may masig-adjust. Tinuod. Di ba? Yeah. Ikaw man, ingnon day, okay, undangon na lang tani kay kuan. Pwede ra di ay, pero nakat-o naman mi. Ana ba? Nag-adjust naman mi. So kana siya mo kanang para nako ang ayan sad nga tagaan og kuano pagtagad pa. Kay luoy pod ang mga tao pod nga naghago and all that. Arita sa laing hisgutanan partner kining daghana na gyud na bungog na ko sa tanang comments aning decision sa Supreme Court partner. Tinuod. Dagan left kayo. And right na lang na I comment. Even the IBP, the Integrated Bar of the Philippines, the group of lawyers, and then even this PhilConsa karon, Philippine Constitution Association Foundation Incorporated, even the former Supreme Court justices, even mga Facebook graduates, Facebook University graduates, mga Bachelor of Science naman it's a science. Okay. Bachelor of Science major in Marites graduates from the Facebook University with a master's degree in TikTok. Daghan kay sila comment partner ay kung magbasa ko. Grabe jud. May sila. Pero kani ba kining pero kuan ba ya? Fake news ba ako na to? Fake news to. Ingon sila, they disown the fake statement on the Supreme Court impeachment ruling. Pero sa di pa ta mag-disown, sa to ilang statement kita hay. Basaha sa to ilang statement. Asam to ilang statement? Nag-disown. Ikaw. Na ako usay fake news ato nga, di ba pagawas naman tong decision nga kining unconstitutional ang articles of impeachment gikan didto. Karon ingon ang PhilConsa, Philippine Constitution Association Foundation Incorporated, this is made up of mga former chief justices, mga banggiitan sa dili natad sa hustisya o kining sa konstitusyon nato. Nga ang kini kunong kaning bag-o nilang rules kuno in the initiation of impeachment proceedings nga nagdeklarar sa articles of impeachment batok kang Vice President Sara Duterte nga unconstitutional. Sa pagbuhat niini sa Supreme Court, it gifted itself undue power. Gifted itself undue power. Palihog kog kuan ana kining hubad ana partner kinagbuot lang mo punog gahom bisag way gilatid sa konstitusyon. Tinuod si PhilConsa chairperson ug former Chief Justice Renato Puno. Maingon siya nga ilang grupo PhilConsa na concern ni sila tungod aning 7 ka mga bag-ong rules in impeachment proceedings. Dili na lang nato siya tagsa-tagsaon pero to make the long story short. Sa una mo lagi ni atong naingnon sa una manggod panahon ni kadumdum ka partner panahon ni Chief Justice Hilario Davide nga gusto sad siya ipa-impeach. Nasa to'y impeachment complaint filed against then Chief Justice Hilario Davide. But the Supreme Court at that time said and gi-explain niya unsay pasabot sa word nga initiate. Kay diha man gyud ang di ba ang nasa constitution
you can only initiate one impeachment complaint per 1 year against an impeachable officer. But what constitute initiation? During the time of Chief Justice Hilario Davide, ang initiation is, well, depende kay daghan mag-mode of filing an impeachment complaint. Kung katong pwede siya mga concerned citizens, sama katong first 3 complaints against the Vice President, mga concerned citizens man to, or pwede sad nga the lower house itself, the House of Representatives, sila mismo ang mo formulate sa articles of impeachment kasi sila naasan sila ground. As it happened, kung ang articles of impeachment or ang complaint gikan sa mga concerned citizens like atong Makabayan, Akbayan, I'm not sure kinsa to, basta mga more militant groups o mga advocacy groups. Ang buhaton ana is kining supposedly ang complaint nga sufficient in form and substance i-refer na didto sa House Committee on Justice. According to the Supreme Court, in the case of Chief Justice Hilario Davide, that's what constitutes initiation. Ang pagdawat sa complaint plus referral to the House Committee on Justice. Karon, ang giingon sa panahon ni Vice President Sara, wala man gi-refer, wala may action ang House Committee on Justice. So how can it be initiation? Well, mao ning giingon karon sa PhilConsa nga the Supreme Court gibag-o ang rules. Nya naarabatay doctrine of precedence partner katong starry diseases nga starry diseases, di ba? Starry diseases or doctrine of precedence nga to encourage consistency in the decisions nga dapat mo refer ta sa mga previous decisions, but of course dili sad na siya absolute kay ang unbank sa Supreme Court pwede man niya i-overturn ang iyang previous decisions depende sa mga bag-o niya nga mga reasoning. So karon mo na siya nga daghan na kaayo partner, I don't know, pero ang ako lang gyud ani partner gusto isulti is kining let the Supreme Court do its job, and kining kung magsige tag question sa gibuhat sa Supreme Court wala na paigo. Wala Kinsa naman lang. Mawa na kwenta ang pagka-high tribunal. Siya gani mo high tribunal. Kay kung kita patoy high tribunal, audit na sa Supreme Court. No, and then maingon nga okay, appointee man gud na ni Duterte, appointee man gud na ni but every year, that's really how the process works. I-appoint man gud na siyang president. And that's part of the checks and balances under the Constitution, sad. O by the time nga si Marcos nasa i-appoint. Depende sila kapagagnaong. Sige, padayon mo diya. Hindi sa siguro bagagnaong basta rule of law ang i-uphold, partner. Depende, kinam sige uban nga who will use the law technically to serve their own means. And that's reality. Di mo malikayan. Ang reality is, ang trabaho gid unta professionally is for us to be neutral and to do our job with professionalism. But di man mo malikayan kay we all have our biases. So di gid ka makaingon nga 100% kung imo lang yung ablihan ang ilang kasing-kasing makit-an gyud nimo. Ana ba? Na-adjay tubag nga dili bias bisan pag appointee ni. Di oy kung imo nang ibutang ablihan nimo kasing-kasing na ginas lay biases, di mo gid na malikayan. But it's how you deal with those biases nga makaingon kag are you a professional or not. Kay di ba kung maingon ta nga appointee siya ni Duterte baron or ni Marcos or ni Noynoy Aquino, but kinsa may ni butar aning presidente? Majority of the Filipinos sila niluklok sa presidente. O nya ano imo kontrahon karon ang desisyon sa presidente pag appoint ni ana. But to me, nana gyud ng Pilipinas but depende lagi pud na kay kung appointee man gay ka pindi po da nimo may bawaan man sada nimo. Kay dili man tanan nga appointee kung ako gi-appoint ko niya kung ikaw naagud kay sa I don't care. I will go after you. Ano man kay mo na kong trabaho. Sa imo pang giingon partner, you don't kining kung bisag party ta diri let's call out each other. Bisag pag imuha ng pamilya all the more kung ikaw nag-appoint nako, all the more nga para nako magtarong ka. Kay you know you appointed me because I'm good at my job. Ana ba? Agoy Ginoo ko din ako ni appoint kung ako. Di na para nako ba nga kita like magtanan to just do your job. LGU. Kitang tanan gi-appoint as mayor. Magtarong ta. Kay in the first place ug banga ta di man tayo appoint sa mayor. So kung ang mayor nagtarong og appoint nato, let's serve him and the city properly or the municipality or the province or whatever. Wala ta gibutang diri kay believe kita sa tong kaugalingon mura na tag Ginoo dili oy. Mo trabaho tag tarong. Yan human na tog trabaho.
Og imong mga kauban, wa nagtarong trabaho, ingna nga, huy, pagtarong mo, kay, di ba? Supposedly, na naman na. Supposedly, anak partner. But, ang naman sa imuhang pahiton ang kamot nga nagbutang nimo diha. Kung ang kamot nga nagbutang nimo sa posisyon, abusado na. Abusado na, no? Why not, di Why ba? not? So, depende lang yun na siya. Depende sad na kung Depende kaya sa tao. nimo. Kung kaya ba sad nimo. Ay kung ako, basta nagtinarong lang ta. Yeah, kaya nimo nga Pwede. Betaw. Hindi na kaya sa tong oras. Di na kaya sa tong oras, yes. So, mangundang na ta. Ato'y padangat ang giandam ni Tatay Dodong. Ano yung pulong o kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Mga igsoon, ang kalinaw dili basta-basta lang nga imong pangitaon sa usa ka dapit. Way laing tinubdan sa kalinaw gawas kang Hesus lamang. Sa Juan 14:27 nang ingon, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Busa kawang lamang ang inyong mga paningkamot nga maangkon kini kung wa si Jesus sa inyong mga kasing-kasing. Kung nakaila ka sa Ginoo, nakaila kag unsay kalinaw. Sa Pilipos 4:6 nagingon, ayaw ka mong kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayoa sa Dios ang inyong gikinanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Klaro mga igsoon nga ang kalinaw maangkon pinagi sa pag-ampo ngadto sa Ginoo. Pangayoan lang kini pinagi sa pag-ampo ug pagpasalamat. Hinuon ang gisaad nga kalinaw wa magpasabot nga luwas ka sa mga pagsuway sa kinabuhi. Ang tanan moagi gyud nini. Apan luyo niya ang tanan, mabati mo ang kahilom sa imong kasing-kasing nga musali ka sa gahom sa Ginoo. Kay sa Mateo 11:28 nag-ingon, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan o papulayon ko kamo. Maigsoon, mao kani ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langitong Amahan, nasayod kami nga ang kalinaw maangkon lang namo kung aniya ka sa mong kasing-kasing. Busang gidapit ka namo aron mo ari ka, Hesus, aron mo angkon namo ang maong kikinanglan na kalinaw. Amen. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Pulong o kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa itong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, mga kabanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Ferdy. Salamat sa iyong pagpakig-uban. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ko si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag. Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa